Mga kapatid, suriin po natin yung sarili natin ngayon. Sa relasyon natin sa Panginoong Hesus, sino po ang nangunguna? Tayo ba ang nagtatakda ng patakaran sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon o nakikipag-ugnayan pa ba tayo sa Panginoong Hesus ayon po sa kondisyon niya? Sinusunod pa po ba natin siya? Bilang isang Katoliko po, napakahalagang malaman natin na ang kaligtasan ay patungkol po sa pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesukristo. Kaya napakapalad po natin bilang isang mga Katoliko dahil pwede po tayo magkaroon ng malalim na pakikipagrelasyon o relasyon mismo sa Kanya. Simulan po natin nung tayo ay nabinyagan. So since nabinyagan po tayo, pumasok po tayo sa pamilya ng Diyos. Pumasok po tayo sa pamilya ng Panginoong Jesus. Noong tinanggap naman natin ang sakramento ng kumpil, natanggap natin ang karapatan bilang anak ng Diyos. Natanggap natin ang mga kaloob ng Espiritu Santo at ang regalong malaya nating natanggap mula po sa Diyos. Kapag tayo naman po ay nakagawa ng kasalanan laban sa Diyos, since lahat naman po tayo ay nagkasala, ano naman po ang ginagawa natin kapag na-offend natin ng Diyos? Ang aral naman po sa atin ng simbahan na kapag nasaktan natin ng Diyos o nagkasala tayo sa Diyos, kailangan po nating lumapit sa Kanya. Kailangan nating sabihin na tayo po ay nagsisisi. Kailangan po nating aminin ang ating mga kasalanan at hingin po ang Kanyang kapatawaran. At dito na nga po pumapasok ang sakramento ng umpisa. Hindi lang po tayo basta hihingi ng tawad sa isipan natin. Kailangan po natin ng tunay, taos-puso at tapat na pagsisisi. Nagdarasal pa po ba tayo? Gaya ng pagdarasal ng Santo Rosario, na sa pamamagitan nito ay mas nakikilala natin ang Panginoong Hesus. Pinagninilayan po natin ang Kanyang buhay, ang Kanyang pagkakatawang tao, ang Kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay at ang Kanyang pag-akyat sa langit. Pinagninilayan natin ang lahat ng ito at naglalaan tayo ng oras sa Kanya. At bakit mahalaga sa atin ang pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesus? Hindi lang po ito dahil tungkol sa Kanya at sa atin po. Ito ay patungkol sa pagiging bahagi natin sa pamilya ng Diyos. Dahil kung may kaugnayan po tayo sa Panginoong Hesus, may kaugnayan rin po tayo sa Kanyang ina, ang mahal na Birhen Maria, pati na rin po ang Kanyang asawang si San Jose. At since meron tayong kaugnayan sa Panginoong Hesus, then meron din po tayong kaugnayan sa Kanyang mga apostol. Kasama po lahat ng santong nagmamahal sa Kanya at patuloy na nagmamahal po sa Kanya sa kapitan. Kaya nga po may aral ang ating simbahan patungkol po sa komunyon ng mga santo o Communion of Saints, na sa pagkakaroon natin ng relasyon sa lahat ng mga santo na nagmamahal po sa Panginoong Hesus. Ang tunay at ganap na Kristyanismo ay hindi lang po patungkol sa relasyon natin sa Panginoon. Ito ay tungkol din po sa pagsisisi kapag nagkasala tayo. Ito din po ay tungkol sa paglapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, na mismong paraan na itinakal niya para po sa atin upang humingi ng tawad. Sa atin po bilang mga Katoliko, ating pinagsusumikapan na panalinin natin ang ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. Dahil hindi lang natin siya tinatanggap bilang Diyos sa ating mga puso, bagkus tinatanggap natin siya sa ating katawan sa pamamagitan ng Kanyang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos na siyang tinatawag po nating Eucharistia. Nagkakaroon tayo ng pasasalamat sa Kanya dahil ang ibig sabihin po mismo ng salitang Eucharistia ay pasalamat o pasasalamat. Sa tuwing dumadalo po tayo ng misa, nakikibahagi po tayo sa pagkaing makalangit na ibinibigay niya po sa atin. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili. Kamusta na po ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristo? Napampahalagaan pa po ba natin? Paano po kung hindi na? Paano po kung nalalayo na tayo sa Kanya dahil sa patong-patong na kasalanang nagawa na natin? Ang good news po is may awa po ang Diyos at tutulungan tayo ng Diyos upang magbalik loob. As long as may puso po tayong nagsisisi at nagpapakumbaba. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.